Si Krisha Delgado ay nakapagtapos ng pag-aaral sa isang kilalang universidad ng kanilang probinsya. Marami na siyang inaplayang trabaho pero wala ni isa ang tumatanggap sa kanya. Dahil sa kahirapan, nagawa niya maglako ng suman para sa kanyang pamilya at nakilala niya si Trevor Valenzuela na isang magsasaka. Naging malapit sila sa isa't isa hanggang sa may namuong pag-ibig. Ngunit paano kung sa tagal nilang pagkakilala may isang sekreto palang tinatago ang binata? Ano kaya ito? Matatanggap kaya ni Krisha ang paglilihim ng binata sa kanya? Ano kayang dahilan ni Trevor at bakit niya ginawa iyon? Maaliwalas ang paligid at masarap sa balat ang katamtamang lamig at init na simoy ng hangin. Nakapalibot sa bahay namin ang malawak na palayan at malalayo ang agwat na mga kabahayan. Tahimik ang lugar pero kitang-kita ang palakaibigan ng ngiti ng mga tao para sa isa't isa. Ate, luto na daw itong suman na ilalako mo, sabi ni nanay. Sabi ng kapatid kong 10 taong gulang lang. Mabilis naman akong ngumiti at tumango bago muling pumasok sa bahay at nakita ko nga si nanay na nilalagay na sa malaking bilao ang mga suman na ilalako ko ngayong umaga. Isa ito sa dahilan kung kaya't nagmamadali ako makahanap ng trabaho. Kakagraduate ko lang ng kolehiyo nung nakaraang buwan lang at alam kong kailangan ko kaagad magtrabaho. Pero dito sa probinsya namin, sobrang hirap makapasok sa trabaho. Kaya para kumita ng kaunti, naglalako ako ng kakanin pero hindi pa rin sapat ang kita. Kulang na kulang para sana tumigil na si tatay sa pagsasaka dahil nagkakaedad na rin siya at si nanay. Maglalako na po ako, nay, para maubos ka agad at makatulong ako mamaya sa pagbubunot ng damo sa palayan. Sabi ko na siyang tinanguan ni nanay. Malungkot na nagtagal ang tingin ko sa kanya. 5 kami magkakapatid at kulang na kulang ang kinikita nila tatay. Naigapang ang pangkolehiyo ko pero nabaon kami sa utang. At ngayon wala pa rin akong trabaho. Sumubok akong mag-apply sa munisipyo kaso wala pa raw available kaya wala pa rin ako magawa kung hindi maghintay na lang. 6:00 ng umaga ngayon at naglalako na ako ng suman dahil kadalasan ito ang inaagahan ng mga kalapit-bahay namin. Magandang umaga po! Suman po kayo! Magalang na sabi ko sa mga nakakasalubong hanggang sa matanaw ko ang pamilyar na lalaking matagal ko nang hindi nakikita. Krish, pabili! Sigaw ni Nato, nakaklase ko nung high school. Pumunta siya ng Maynila at hindi ko alam na nakabalik na pala siya. Masaya ko siyang nilapitan at hinayaan siyang tignan ang mga paninda ko. Ang tagal nating hindi nagkita. Ang ganda mo. Biro niya, kinatawa na lang ako at napailing na lang. Ilan ang bibilhin mo? Tanong ko pero sumenya siya nga sandali lang bago sumilip sa loob ng bahay nila. Triv, gusto mo ng suman? Para magkalaman ang tiyan natin bago tayo magsaka. Sabi ni Nato, kanungunot ang noo ko kasi alam kong wala naman siyang kapatid. Pero ilang sandali pa, lumabas sa bahay ang isang matangkad na lalaki na nakasuot ng simpleng damit na may mahabang manggas at itim na short. Wala sa sariling napatitig ako sa lalaki dahil hindi pamilyar ang mukha nito at sobrang hindi rin normal ang itsura. Parang may ibang lahi pero hindi ako sigurado. Magkano? Tanong ng lalaki gamit ang mababang boses. 4.20, sabi ko at nangunot ang noo nito. Hindi ba uso ang tawad dito? Ganito talaga ang presyo? Tanong niya, kaya ako naman ang napakunot ng noo. Triv, ano ka ba? Ganyan na yan. Saway bigla ni Nato na natatawa kaya tumawa rin ang kasama niya bago nag-abot ng pera na tinanggap ko naman kaagad. Matapos niyang kunin ang suman, tumango ito sa akin
at kaagad niya iyong kinain sa harap ko mismo. Alam kong masarap ang luto ni nanay, pero hinintay ko talaga ang positibong reaksyon ng lalaki. Masarap, sabi niya, kaya doon ako parang nakahinga ng maluwag. Natawa si Nato doon, sa kanya tinapik ang balikat ng lalaki. Siya nga pala, Krish, si Trevor, kaibigan ko mula sa Maynila. Sumama sa akin dito para maghanap ng pagkakakitaan. Pakilala ni Nato, pero ang huling salita, tinawanan niya na para bang nagbibiro lang siya. Nahihiya naman akong tumango, saka ngumiti ng bahagya. Sige, mauna na ako. Maglalako muna ako. Salamat sa pagbili, sabi ko, at tinalikuran na sila. Hindi ko akalain na makakita ako ng mga matang itim na itim sa personal. Sobrang itim na parang ngayon ko lang nakita. Kaagad ko iyong iniwala sa isipan ko at tinuon ko ang pansin sa pagbebenta. Kaya bago mag alas 7 ay ubos na ang mga paninda ko. Kaya naglakad na ako pa uwi. Habang naglalakad ako pa uwi, napadaan ako sa likod ng bahay ni Nato dahil paikot-ikot lang ang daan dito sa lugar namin at napapalibutan ng mga palayan at mga sakahan. Nakita ko siyang nasa putikan at nagtatanim ng mga palay. Nakuha ang pansin niya kaya kaagad ko siyang ginitian. Krish, balik saka tayo, sabi niya kaya tumango ako. Ilang sandali pa, nagtungo ang mga mata ko sa katabi niya. Ang pinakilala niya kaninang kaibigan, nagtatanim rin. Punong-puno ng putik ang suot niyang damit at kitang-kita ko rin ang pawis na tumutulo sa noo niya. Sige, una na ako, biglang sabi ko habang nakatingin pa rin sa lalaking nagangalang Trevor, pero bigla itong napatingin sa akin kaya nagtama bigla ang mga mata namin. May suman pa? Tanong niya bigla. Nakaagad kong ikinailing. Wala na. Bukas ulit ako magbibenta. Sagot ko na ikinatango nito. Maglalakad na sana ako paalis, pero biglang umalis mula sa putikan ang kaibigan ni Nato para lapitan ako. Hindi ako umatras kahit panindikitan ako ng putik mula sa mga paa niya dahil sa paghakbang niya. Bibili ako bukas, sabi nito na ikinatango ko naman kaagad. Sige, dadaan ulit ako dito, sabi ko, pero nagtagal ang tingin nito sa akin na para bang namamangha na hindi makapaniwala. Naputikan kita, hindi ka takot sa putik? Manghang tanong niya, kinapatingin na rin ako sa tsinelas kong may putik sabay tawa. Hindi, lumaki ako sa putikan, sabi ko, saka na kumaway para makaalis na. Krish, agahan mo pa bukas. Habol na sigaw ni Nato na hindi ko na nilingon pa dahil diretso na akong naglakad pa uwi. Pagkarating ko sa bahay, naabutan ko si tatay na puno ng putik dahil sa pagbubunot ng mga damo sa palay namin. Tay, sandali po, tutulong po ako, sabi ko, saka mabilis kong nilapag ang bilaong wala ng laman sa maliit na upuan sa harap ng bahay namin na gawa sa kawayan. Wag na anak, kaya ko na ito, baka maputikan ka pa, sabi ni tatay. Pero hindi ako nagpapigil at kaagad na akong lumusong sa maputik na palayan para tumulong. Walang nagawa pa si tatay dahil sa ginawa ko at natawa na lang siya. Natawa na rin ako at nagsimula ng magbunot ng damo para kahit paano mabawasan ang trabaho ni tatay. Sa buong araw, tumulong ako sa palayan at tumulong rin ako sa gawaing bahay. Mabuti na lang at bakasyon ngayon ng mga kapatid ko kaya tulong-tulong kami at hindi rin masyadong marami ang gastos dahil walang mga baon. Ate, kapag may trabaho ka na, bilhan mo naman ako ng bagong sapatos. Yung kulay puti, lahat kasi ng classmates ko meron, sabi ng pinakabunso naming kapatid. Kaagad ko siyang nilingon. Simpleng mga salita lang yun, pero sobra akong nasaktan. Sa susunod ne, sabi ko, sabay ngiti. Kinapatalon siya sa tuwa. Ate, kami rin. Sira na ang sapatos ko.
Sabi rin ng iba ko, pangkapatid, kaya napalunok na lang ako. Ang daming suman ang kailangan naming gawin para maibili sila ng mga bagong sapatos. Malungkot akong napangiti sa naisip. Sinigurado kong maayos ang grades ko nung nag-aaral ako para hindi ako mahirapan maghanap ng trabaho. Sa munisipyo, hindi ako tinanggap dahil wala raw bakante, pero may kakilala ako na kasabayan ko rin nagtatrabaho na doon. Ayaw kong ikumpara ang sarili ko pero kailangan ko na kasi ng trabaho kaya hindi ko maiwasang dibdibin iyon. Kinabukasan, sinabihan ko si nanay na dagdagan kahit kaunti ang suman para medyo malaki-laki ang tubo namin. At dahil nga doon, mas maaga akong naglako dahil mamayang tanghali may plano ako maghanap ng trabaho sa bayan. Kahit sa mga maliliit muna ng computer shop o kahit saan na basta may sahod lang. Bandang 7:00 na mapadaan ako sa tapat ng bahay ni Nanato. Kaagad ko silang namataan ng kaibigan niyang nasa labas at mukhang may hinihintay. Ayan na si Krish. Salamat naman. Sabi ni Nato nang makita ako, kaya kaagad akong ngumiti. Bibili ba ulit kayo ng suman? Tanong ko na kaagad niyang tinanguan. Triv, libre mo to, sabi mo. Sabi ni Nato, saka na siya kumuha ng isa. Ilan? Tanong ko nang makalapit si Trevor. 100. Sagot nito, sabay abot ng pera. Tumango naman ako at binigyan na sila ng sapat na bilang ng mga suman. Mamimiss mo to kapag bumalik ka na ng Maynila. Walang suman doon. Ay, meron pala. Ang pangit lang ng lasa. Sabi ni Nato at napangiti naman si Trevor. Napangiti na rin ako dahil alam kong masarap talaga ang suman na gawa ni nanay. Ikaw lang naman angat at bumalik ng Maynila. Sabi ni Trevor kay Nato na natawa na lang rin. Ang alam ni Mama, nagtatrabaho ako sa Manila. Baka lumipad yun mula ibang bansa para batukan ako dahil sa mga pinaggagawa ko sa buhay. Sabi ni Nato habang kumakain ng suman. Dahil sa narinig, kaagad kong naisip na baka maganda ang trabaho niya sa Maynila. Anong trabaho niyo sa Maynila? Kuryosong tanong ko. Kaagad na patingin sa akin si Nato pero saglit siyang napalingon sa kaibigan niya. Bago sumagot, paiba-iba Krish, waiter, construction, driver. Sabi ni Nato, sabay kamot ng batok, kinapatingin ako sa kasama niya. Kung magkaibigan sila ni Nato, hindi imposibleng ganun rin ang trabaho nito. Pero sa tindig niya, hindi halata. Parang galing ito sa may kayang pamilya. Ang hirap pala. Nasabi ko na lang. Bakit? May plano kang lumuwas? Tanong ni Trevor, kay bahagya akong natawa saka umiling. Hindi pa siguro ngayon, pero kapag magkaroon ng pagkakataon, baka gustuhin ko rin. Sabi ko, kay bahagyang tumaas ang kilay niya. Walang hangin na tulad nito doon. Mainit, mabaho, ibang-iba kumpara dito. Sabi niya, kay tumango ako, pero maraming trabaho. Sabi ko, saka nagkibit balikat. Napatagal naman ang titig niya sa akin kay marahan na akong tumango bilang paalam para tumuloy na sa paglalako ng mga suman. At dahil marami-rami ang suman na inilalako ko, inabot ako ng 9:00 pero nawala lahat ng pagod ko dahil madami-dami ang benta at tubo ngayon kumpara sa mga unang benta ko. Tumulong ako saglit kay tatay sa palayan bago ako nag-ayos para magbaka sakali sa bayan. Tanghali na akong umalis at pagkarating ko sa bayan, inisa-isa ko ang mga computer shop dahil baka nangailangan sila ng isang tauhan na tutulong sa pagbabantay. Hindi ako naghahanap ng malaking sahod dahil malapit lang naman sa bahay namin. Kahit magkano, papatulan ko. Kailangan kong makaipon dahil malapit na ang pasukan ng mga kapatid ko. Sa ikatlong computer shop na pinuntahan ko, tamang-tama, nangailangan sila ng maalam sa computer na magbabantay. Kaagad akong natanggap dahil doon at maaari na raw ako magsimula bukas kaya tuwang-tuwa ako nang makauwi. Hindi man ito ang gusto kong pasukan na trabaho, makakatulong na rin ito
sa mga gastusin namin sa araw-araw. Binalita ko kay nanay at tatay ang tungkol doon nang makauwi at labis rin ang tuwa nila. Sa sobrang saya ko, halos hindi na ako nakatulog sa gabing iyon at 4:00 pa lang ng madaling araw, gising na ako para maghanda. Nay, paano po ang paglalako ng suman? Tanong ko kay nanay na magising siya pero inilingan niya lang ako. Magpapahinga muna siguro ako sa paggawa ng suman, anak. Sagot niya nang mabilis ko ring tinanguan dahil mas maayos iyon. Nang magising ang mga kapatid ko, umalis na rin ako para pumunta sa bayan. Naglakad ako palabas ng lugar namin dahil walang nakakapasok na tricycle dito dahil makipot ang daan. Nang mapadaan ako sa tapat ng bahay ni Nanato, nakita ko siya kasama ang kaibigan niya. Parehong basa at puno ng putik. Kaagad napunta ang mga mata ko kay Trevor. Nung una, kita ko sa kanya maputi ang balat niya. Pero ngayon, parang naging moreno na siya. Krish, walang suman? Tanong kaagad ni Nato. Wala eh. Hindi pa ba kayo nag-aagahan? Tanong ko, kay napakamot siya sa batok niya. Sa kainis na tinuro si Trevor na naghuhugas ng paang puno ng putik. Si Trev kasi, sabi niya, hintayin na lang namin ang suman mo. May gayuma ba yun? Tanong ni Nato, kay mahina akong natawa. May trabaho kasi ako sa bayan, kaya hindi na muna ako maglalako ng suman. Mahinang sambit ko at doon ko nakita sa gilid ng mga mata ko ang paglingon sa akin ni Trevor. Ayan Trev, magsaing na tayo. Sabi ni Nato, saka naiiling na pumasok sa loob ng bahay nila. Nang maiwan kaming dalawa ng kaibigan niya, bahagya akong nakaramdam ng hiya. Pero kahit ganon, ngumiti pa rin ako ng mahina. Una na ako, mahinang sabi ko, pero hindi siya tumabi. Trabaho? Saan? Tanong niya, kabahagyang nangunot ang noo ko, pero sumagot pa rin ako. Sa bayan, kailangan ko na kasi ng trabaho at mabuti naman at nakahanap ako ng mapagtyaga-tyagaan. Sabi ko, bahagya rin nangunot ang noo niya, pero kalaunan, marahan na rin siyang tumango. Hindi ka magbibenta ng kakanin? Tanong niya, kabahagya akong natawa bago marahan na umiling. Hindi na muna yata. Sige, una na ako. Salamat. Sabi ko at marahan na akong kumaway para magpaalam bago tuluyang naglakad paalis. Ramdam na ramdam ko ang pagsunod niya ng tingin sa akin pero hindi ko siya nilingon pa dahil nagmamadali na ako at ayaw ko namang malate sa unang araw ko sa trabaho. At tulad ng gusto ko, maaga akong nakarating sa computer shop na pagtatrabahuan ko. Umagang-umaga pa lang, marami na kaagad ang mga batang naglalaro. Hindi mabigat ang gawain, nagbabantay lang ako at sumasagot kapag may tanong ang mga customers. Antok lang ang kalaban ko, pero nalilibang naman ako sa tawa ng mga batang naglalaro. Saktong 4:00 ng hapon ang uwi ko. Pagod ang katawan ko kahit wala akong masyadong ginawa. Siguro dahil naninibago kaya hindi ko na inalang maigi at tumulong pa rin ako sa gawaing bahay. Halos yun ang araw-araw na ginagawa ko. Puro trabaho lang ako at tuwing linggo ang sahuran kaya doon ako nakakabili ng kaunting pagkain namin. Kahit kaunti pa lang ang kinikita ko, sobrang saya ko na at dahil kalahating araw lang ang trabaho tuwing linggo, namili ako ng mga pagkain para sa mga kapatid ko kaya pasado 1:00 na ako magpasyang umuwi. Makulimlim ang langit habang naglalakad ako papasok sa lugar namin. Wala akong dalang payong at 2 eco bag lang ang bitbit ko. Sobrang nagmamadali ako para hindi maabutan ng ulan pero kahit ganon, naramdaman ko pa rin ang pagtulo ng mga butil ng ulan. Malayo pa ako sa bahay. Kaya napasinghap na lang ako sa kaniyakap ko ang mga pagkain binili para hindi mabasa. Para makarating ako kaagad sa bahay, dumaan ako sa pinakamalapit na daan sa likuran ng bahay ni Nanato dahil ang palayan doon konektado sa palayan namin. Kaya mas magiging mabilis kung dadaan ako doon. Pagkarating ko doon,
Nakita ko ang kaibigan niyang si Trevor nakakaahon mula sa putikan. Padaan lang saglit. Sabi ko, saka na ako naglakad sa maliit na daanan ng palayan. Madulas, sabi niya, pero hindi ko na nilingon pa dahil nagmamadali na ako. Naramdaman ko ang pagsunod niya sa akin kaya hindi ko na napigilan pa ang mapalingon sa kanya. Sinato? Tanong ko, pero bahagya pa akong napatitig sa mukha niya. Hindi ko alam kung bakit hindi nakuha ito bilang modelo sa syudad dahil kung titignan, bagay na bagay ito doon. Mas bagay sa kanya mga ganong trabaho o kaysa magsaka sa putikan. May binili. Bakit dito ka dumadaan? Tanong niya at kahit umuulan yata, wala siyang balak na paalisin ako kaagad. Malapit lang kasi. Saka, ay! Nagkamali ako sa pagtapak, saka sumakto sa maputik na parte ang paa ko. Hindi ko napigilan ang pagdulas, kaya mabilis akong napakapit sa kanya. Pero mukhang hindi niya rin inaasahan iyon, kaya kapwa kaming nawala ng balanse at naramdaman ko na lang ang likod ko na sumakit dahil sa malakas na pagbagsak sa maputik na palayan. Nauna siyang nakabawi at nakarinig ako ng mahinang pagtawa sa kanya. Bago siya maglahad ng kamay sa akin, tininghala ko naman siya at hindi ko nalang maiwasan ang ngumiti dahil halos maligo na siya sa putik at siguradong ganun rin ako. Ang malas mo ngayon? Natatawang sabi niya, kinapabuntong hininga na lang ako saka tinanggap ang kamay niya para makatayo na rin ako. Sumusunod ka kasi at tanong ka ng tanong kay mali ang naapakan ko. Sabi ko. Saka ko pinulot ang mga pagkain na pinamili ko ng puno na ng putik. Hindi na mapapakinabangan at sayang lang. Sayang tuloy, sabi ko, pero kinuha niya iyon mula sa akin. Papalitan ko na lang. Di ba marunong mangkulam ang mga taga-probinsya? Baka masakit na ang tiyan ko bukas kung hindi ko napalitan to. Natatawang sabi niya kaya sinamaan ko siya ng tingin. Mukha ba akong mangkukulam? At may taga Maynila na naniniwala doon? Panahon pa ni Maria Clara ang mga ganyan? Sabi ko, saka na ako umakyat mula sa putikan. Sabi ni Nato, totoo. Sabi niya, kinatawa ako. Mas lumakas lalo ang buhos ng ulan kaya nahugasan ng mga putik sa katawan namin. Huwag kang magpapaniwala doon. Mauna na ako, baka mahulog ulit ako sa putikan. Sabi ko at nagpatuloy na sa paglalakad. At sa pagkakataong iyon, hindi na siya sumunod pa. Pero ramdam ko ang pagsunod ng tingin niya sa akin. Ingat! Sabi niya, makalipas ang ilang minuto. Wala sa sariling napangiti at napatango naman ako nang hindi siya nilingon pa at tuloy-tuloy na akong naglakad na parang basang siso sa ilalim ng ulan at yun ang ayos ko nang makarating ako sa bahay. Ate? Anak? Anong nangyari sa'yo? Bakit basang-basa ka at may putik pa? Kaagad na bungad ni Mama, kinatawa na lang ako dahil muli kong naalala ang pagkahulog namin ni Trevor sa putikan. Nadulas ako sa putikan, Nay. Malas ako ngayon. Sabi ko, kinapahinga naman ng maluwag si Nanay. Akala ko kung ano na ang nangyari. Sige na at magbihis ka na. Sabi ni Nanay, kinilingon ko ang mga kapatid ko na abala rin sa kanya-kanya nilang ginagawa. Nahulog ang mga pinamili ko. Bibili na lang ulit ako ng mga pagkain sa susunod. Sabi ko, pero tinawanan lang ni Nanay saka inilingan. Huwag mo nang alalahanin yon. Magbihis ka na para di ka magkasakit. Tumango ako at nagbihis na ako para makatulong na rin sa mga ginagawa ni Nanay. Tumigil na rin ang ulan kaya mga kapatid ko lumabas na para maglaro habang kami naman ni Nanay naghahanda na para sa hapunan. Si Tatay naman nasa mga kaibigan niya siguro at nakikipag-usap. Nang dumilim, naghanda na kami ng hapagkainan para makakain na. Kung hindi siguro na dumihan ang mga pinamili ko, siguradong tuwang-tuwa ang mga kapatid ko. Pero sa susunod kong sahod, bibili ulit ako at sisiguraduhin kong hindi na ako kakapitan ng kamalasan.
Kain na. Tawagin mo na mga kapatid mo. Utos ni nanay kay tumango ako. Tinawag sila isa-isa para sabay-sabay kaming kumain. At kakasimula pa lang naming kumain, may narinig akong pamilyar na boses sa labas. Krish, tao po. Napakunot ng bahagya ang noo ko dahil sa boses ni Nato. Si Nato? Tanong ni Mama. At bago pa ako makasagot, tumayo na ang isa sa mga kapatid ko para silipin. Ate, tawag ka po ng kaibigan ni Kuya Nato. Sigaw ni Nene. Kaya bahagyang nanlaki ang mga mata ko at dali-dali akong tumayo para pumunta sa pintuan. Ha? Bakit? Nagtatakang tanong ko na makasilip sa labas at nakatayo nga doon si Nato at si Trevor na may hawak na 2 malalaking eco bag. May kasalanan daw sa'yo na dapat niyang pagbayaran. Sabi ni Nato, sabay ngisi. Kaya nagtuon ko ang tingin ko kay Trevor na humakbang na palapit sa akin para iabot ang mga dala niya. Ano? Hindi, wala yun. Nagtatakang sabi ko, pero inilahad na niya sa akin ang mga dala niya. Hindi, papalitan ko. Kasalanan ko naman kasi talaga. Sabi niya, kaya napalunok ako at mabilis na nag-iwas ng tingin dahil bahagya akong nakaramdam ng kiliti sa loob ng tiyan ko. Bago pa ako makapagsalita ulit, naramdaman ko ang presensya ni nanay at tatay sa likuran ko. Nato, ikaw pala. Mukhang may kasalanan ka. Pasok muna kayo at tamang-tama dahil kumakain kami ng hapunan. Sabayan ninyo kami. Mainit na paanyaya ni nanay sa dalawa. Tamang-tama po, nagutom na ako. Walang hiyang-hiyang sabi ni Nato at kaagad siyang pumasok sa bahay na sinundan naman ng mga kapatid at magulang ko, kaya natira kaming 2 ni Trevor sa labas. Nahihiya akong salubungin ang mga mata niya, pero kalaunan, ginawa ko pa rin. Hindi ko akalain na talagang papalitan niya ang mga pinamili kong nahulog sa putikan kanina. Hindi ka na sana bumili nito, kasalanan ko naman yun. Sabi ko, at sinundan ko ng mahinang tawa. Mabuti nang malinis ang konsensya ko. Sagot niya, sabay tawa rin. Hindi na ako nakasagot pa dahil sumilit na mula sa pinto si Nato na may daladalang plato ng puno ng pagkain. Krisha, mag-iingat ka. Matinik sa babae sa Maynila yan. Huwag mong pagkakatiwalaan. Natatawang sambit ni Nato kaya sinamaan siya ng tingin ni Trevor dahilan para matawa ako. Imbento, sabi ni Trevor. Kaya napailing na lang ako at niyaya na siyang tumuloy sa loob. Pasensya sa bahay namin. Tara, kain tayo. Sabi ko, saka nilagay muna ang pinamili niya sa maliit naming sala. Sisihin kita kapag ayaw nang bumalik niyan sa Maynila, Krish. Ako ang mapapagalitan. Sabi ulit ni Nato, pero natahimik na rin dahil muling sinamaan ng tingin ni Trevor. Ang gandang lalaki nitong kaibigan mo, Nato ah. Baka may panganin na yan sa iba't ibang lugar. Sabi ni tatay nang sundan niyang tingin ang pagbigay ko ng plato kay Trevor. Tito, yan po ang imposible. Abala sa pagpapayaman yan parate. Sagot ni Nato at doon napatikim si Trevor. Kinapatingin ako sa kanya at nakita kong sobrang sama na ng tingin niya kay Nato. Naging hilaw na rin ang ngiti. Dahil doon, natigil na si Nato sa pang-aasar kay Trevor at nakakain na kami ng matiwasay. Matapos kumain, hinatid ko sila pareho sa labas at sobra talaga ang hiya ko. Pasensya na sa pagkain namin kanina at salamat rin dahil nag-abala ka pa talagang palitan ang mga nahulog. Napagastos ka pa tuloy. Puno ng hiyang sabi ko. Hindi, salamat rin sa pagkain. Una na kami. Sabi ni Trevor, kaya napatango na lang ako. Hindi ko na lang alam ang sasabihin pa, kaya ngumiti na lang ako ng marahan. Si Trevor mukhang may sasabihin pa ulit, sana, pero biglang sumipol si Nato at mga mata niyang nakatingin sa amin. May pang-aasar. Malalim na ang gabi, Trev. Ano, madami pa kayong gustong sabihin sa isa't isa?
Sabi nito, kaya nahiya ako lalo pero dinaanan ko na lang sa tawa. Sige na, kinagabi na kayo. Salamat ulit at ingat kayo. Sabi ko at wala lang nagawa si Triv dahil hinila na siya ni Nato. Ang nagawa ko na lang, sundan sila ng tingin habang naglalakad palayo at sa ganung ayos ako naabutan ni tatay. Magandang lalaki ang kaibigan ni Nato. May namamagitan ba sa inyo? Tanong ni tatay. Kaya napangiwi ako at kaagad na umiling. Tay, wala. Nagkakilala lang rin kami dahil kay Nato dahil palagi silang bumibili ng suman na paninda ko noon. Sabi ko, pero tinawanan lang ako ni tatay. Para ka namang takot na takot. Nagtatanong lang naman ako. Sabi niya, saka muling pumasok sa bahay kaya nakasimangot naman akong sumunod. At nang makapasok, nakita ko ang mga kapatid ko na pinag-aagawan na ang inabot ni Triv kanina. Nagulat ako sa mga nakita kong mga chocolate. May parehong mga tinapay sa binili ko kanina pero mas marami hindi pamilyar sa akin. Mas madami ito kaysa sa mga nadumihan ko kaninang pinamili. Ate, ang sarap nito. Nakikita ko ito palagi sa TV. Ang sarap! Natulala ako sa mga kinakain ng kapatid ko. Pamilyar ang iba, pero ang iba, hindi. Hindi ko pa nakakain ang mga iyon at sa itsura pa lang, tila sobrang mahal na. Teka, nagtatakang sabi ko. Saka ako mismo ang naglabas ng lahat na binigay ni Trevor at halos malula ako nang makita ko ang resibo. Higit 6,000 ang nakasulat sa resibo at literal akong nahilo dahil halos 500 lang ang binayaran ko sa mga pinamili ko kaninang naputikan. Ang mamahal. Bulong ko at hindi ko na maibabalik ito dahil isa-isa ng pinag-agawan ng mga kapatid ko. Kinabukasan, mas maaga akong umalis para madaanan ko si Trevor sa bahay ni Nato. At tamang-tama dahil habang papalapit ako, namataan ko siyang mag-isa na nakaupo sa upuang kawayan na may hawak na cellphone. Triv, mahinang tawag ko. Kay kaagad akong nakuha ang atensyon niya. Krisha, sambit na kaagad sabay tayo kaya alanganin ako gumiti. Tungkol kagabi, yung mga binigay mo kapalit ng mga naputikan kong pinamili. Sobra-sobra yun, Triv. Nahihiyang sabi ko pero siya ay natawa lang. Okay lang, sabi niya pero kaagad akong umiling. Hindi okay yun. Babayaran ko ang sobra. Sabi ko, kaya nagsalubong ng bahagya ang kilay niya bago siya umiling. Magkano lang naman yun? Hindi ko siya hinayaang tapusin ang sinasabi niya. 6,000 ang nakalagay sa resibo. Ang naputikan na pinamili ko, halos 500 lang. Giit ko, kinapabasa siya sa mga labi niya bago nag-iwas ng tingin. Hindi ko nakuha ang resibo. Bulong niya na dinig ko naman kaya mas lalo akong sumimangot at sa ganung ayos kami naabutan ni Nato nakakalabas lang sa bahay nila na may hawak pang tasa ng kape. Ang aga-aga, LQ kaagad kayo. Delikado ka na, Triv. Natatawang sambit niya kaya siya ang nilingon ko at sinimangutan. 6,000 kasi ang presyo na pinamili niya. Sobra yun, sabi ko pero tumawa lang si Nato. Hayaan mo na, Krish. Kapag namunga na ang palay namin, 1 anihan lang yun. Biro niya pa at hindi ako makapaniwala na parang wala lang rin sa kanya ang 6,000. Ang hirap kitain ng perang iyon, lalo pa at 3 buwan bago maani ang palay. Ano? Nagtatakang tanong ko na lang sa kalumingon kay Trevor na nakangisi na habang nakatingin sa akin at ang mahuli ko ang mga mata niya, natawa siya ng kaunti. Sa kamarahan nag-iwas ng tingin. May trabaho ka pa, di ba? Late ka na. Sabi niya, kay doon ko nga naalala ang oras. Dadaan ulit ako dito mamaya. Sabi ko, saka nagmadali nang umalis dahil ayaw ko namang tanghaliin sa trabaho. Nang makarating ako sa trabaho, hindi pa rin maalis sa isipan ko ang 6,000 na iyon. Kulang ang 1 linggong sahod ko para mabayaran.
Hindi ko naman pwedeng hayaan lang iyon at wag siyang bayaran dahil nakakahiya at naubos na ng mga kapatid ko ang mga pagkain kaya mas lalong nakakahiya at siguradong makonsensya ako. Hindi ko na alam ang gagawin kaya muli akong dumaan sa bahay ni Nanato nang pauwi na ako at kagaya kaninang umaga natagpuan ko si Triv na nakaupo sa kawayang upuan sa labas kaya walang imik akong lumapit. Kaagad niya akong napansin na makalapit ako pero hindi siya tumayo. Umusog lang siya ng kaunti kaya nakaupo ako sa kahinarap siya. Huhulog-hulugan ko na lang. Panimula ko kaya dumaan ang pagkamangha sa mukha niya. Hindi ka ba makatulog kapag may utang ka? Tanong niya at doon ako nakatango. 6,000 kasi. Tumawa siya kaya natigil ako sa pagsasalita. Mahahanap pa ang 6,000. Sabi niya, saka siya tumingin sa palayan nila ni Nato na maganda ng tignan dahil sa berdeng mga palay. Pero mahirap mahanap yun, sabi ko at wala sa sariling napatitig ako sa mukha niya. Kapansin-pansin ang taas ng ilong niya at kahit simpleng damit lang palagi ang suot niya, litaw na litaw pa rin ang mukha niya. Hayaan mo na, sagot niya. Saka muli akong nilingon kaya nahinto ako sa pagtitig sa mukha niya. Mahirap kumita ng pera dito sa probinsya, sabi ko at muli siyang tumawa na tila tuwang-tuwa sa mga naranasan niya ngayon. Mas pipiliin ko ang probinsya kaysa sa syudad, sabi niya kaya napangiti ako. Kaya ba sumama ka kay Nato dito? Tanong ko na sinagot niya ng isang marahan na tango. Kaya ikaw, huwag ka nang umalis dito. Dito ka na lang, sabi niya kaya natatawa akong tumayo. Ang lalim mo namang magsalita. Kung may opportunity na maganda sa ibang lugar, hindi ako magdadalawang isip na umalis dito. Gusto ko ring makahanap ng mas magandang trabaho para mabayaran na rin ang 6,000 mo. Sabi ko, kaya umiling siya. Bigyan kaya kita ng trabaho? Tanong niya. At hindi ko yun maseryoso, kaya napataas ang kilay ko ng bahagya. Hindi ako marunong mag-drive at hindi ko rin kaya ang construction. Biro ko pa na ikinangisi niya, pero ang ngising iyon walang halong biro. Anong gusto mo? Tanong niya na parang kayang-kaya niyang ibigay ang gusto kong trabaho sa araw na ito mismo. Hindi ko rin alam ang gusto ko. Basta maganda ang sahod, pwede na sa akin. Sabi ko, saka na ako naglakad. Paano kapag sa Maynila? Habol na tanong niya ay pinagkibit balikat ko. Wag mo nga akong paasahin? Sabi ko, sabay kaway para makaalis na. Ramdam ko ang pagsunod niya ng tingin sa akin pero hindi na ako lumingon. Iniisip ko ngayon kung ilang buwan ko babayaran sa kanya ng paunti-unti ang 6,000 niya. Kinabukasan, wala akong trabaho dahil may pupuntahan ang mga may-ari ng pinagtatrabahuan ko kaya magsasara muna ang shop. Tumulong lang ako sa bahay at ang bandang hapon naging maganda ang panahon kaya inaya ko ang mga kapatid kong mamasyal sa plaza para kumain kami doon kahit mga tusok-tusok lang. Naglakad kami papuntang plaza dahil malapit lang naman at habang naglalakad, tinuro ng mga kapatid ko ang mga tao sa hindi kalayuan at kaagad kong natanaw na sina Nato iyon at si Trevor. Ate, si Kuya Nato at ang kaibigan niyang si Kuya Pogi, sabi nila at gusto kong matawa dahil sa tinawag ng mga kapatid ko kay Trevor pero hindi ko na nagawa dahil malakas na nila itong tinawag kaya puro hiya na lang ang naramdaman ko. Krisha, saan kayo pupunta? Sa plaza? Masayang tanong kaagad ni Nato na makalapit sila sa amin. Oo kuya, kakain kami ng tusok-tusok. Maligayang sagot ng mga bata kong kapatid. Punta rin tayo Triv, pero libre mo muna ako dahil 100 na lang ang pera ko. Natatawang sabi ni Nato at nauna na siyang maglakad na sinundan naman ng mga kapatid ko kaya nahuli kami ni Trevor. Isang makapal na shorts na kulay brown ang suot niya
at itim na t-shirt. At ibang-iba ito sa paningin ko ngayon dahil wala siyang dumi o putik. Para siyang bakasyonista na naligaw lang dito at pinili na lang na magliwaliw. Saan ba dapat kayo pupunta? Tanong ko sa katinignan ang makasama naming malayo na ang agwat mula sa amin. Hindi ko rin alam. Sabi niya, sabay kibit balikat, kinapatango naman ako at tahimik na sumunod na sa mga kapatid ko. Pagkarating namin sa plaza, kaagad nagturo ang mga kapatid ko ng mga tusok-tusok kaya doon kami dumiretso. Si Nato nakisabay rin sa pakikipag-agawan at kahit gusto ko rin kumain sana, hindi na lang ako kumuha dahil ang dami na mga kinuha ng kapatid ko kaya baka kulangin ang pera ko. Ayaw mo? Tanong ni Trevor na mapansin nakatayo lang ako sa gilid at nanunood. Hindi naman ako gutom. Sabi ko, pero nagtagal lang ang tingin niya sa akin bago siya kumuha ng mga fishball at kwek-kwek sa dalawang lagayan at nang bumalik siya sa tabi ko, binigay niya ang isa sa akin. Ako ang magbabayad. Sabi niya, nakaagad kong inilingan pero pilit niya yung binibigay kaya wala na akong nagawa kung hindi kunin iyon. Ako na lang ang magbabayad nitong sa akin. Nahihiyang sabi ko na lang. Pero ilang sandali pa, lumapit siya sa nagtitinda at inabutan iyon ng 1,000. Nagulat ako pero hindi ko iyon napuna dahil tinawag ako ni Nato na natatawa na para bang sobrang sanay na siya sa mga nangyayari. Krisha, gusto mo ba sa lalaki ang sobrang yaman? Yung kayang gumastos ng 1,000,000 sa isang araw? Hanapan kita sa Maynila. Pabirong tanong niya, kaya nangunot ang noo ko. Ano? Ayoko. Sagot ko na lang kaya mas lalo siyang bumunghalit sa tawa. Hala, busted ka agad. Wala na. Natatawang sambit niya kaya nagpaka ako pero kalaunan hindi ko na lang siya pinansin dahil binalik ko na ang buong pansin ko kay Trevor na bayaran na yata lahat ng kinain namin. Magkano yung sa amin na mga kapatid ko? Tanong ko. Saka naglabas ako ng 200 pero tinignan niya lang iyon sa kainilingan. Sa susunod na lang, sabi niya, saka siya muling sumubo ng isang buong fishball. Higit 1 oras kami doon sa plaza at masayang masaya ang mga kapatid ko nang pauwi na kami. Ate, bukas ulit. Hirit nila na sinang-ayunan ni Nato. Sabihan niyo ang ate niyo na maghanap na ng boyfriend. Baka tumandang dalaga. Sabi ni Nato at hindi ko alam kung bakit ako nailang gayong alam kong katabi ko si Trevor at rinig na rinig niya ang mga kalokohan ni Nato. Si Kuya Pogi po ang gusto kong boyfriend ni ate ko. Sagot ni Nene. Kaya namula ako ng gusto at kaagad siyang pinatahimik. Sorry, ang kulit nila. Hinging paumanhin ko kay Trevor at punong-puno rin ako ng hiya. Pero nakita ko ang mga ngiti niya at bagya pa siyang natawa kaya mas lalo lang lumaki ang hiya ko. Kuya Pogi? Sino yun? Natatawang tanong niya kaya napangiwi ako at umiling pero tumawa lang siya. At habang naglalakad kami pa uwi, tinatago ko lang ang mga ngiti ko dahil sa pangaasar ni Nato na sinasabayan rin ng mga kapatid ko. At nang makarating sa harap ng bahay ni Nato, sinabihan ko ang mga kapatid ko na mauna na dahil nakakahiyang hindi tinanggap ni Trevor ang pambayad ko kanina. Ito ang bayad para sa kinain namin ng mga kapatid ko. Sige na, nahihiya kasi ako. Sabi ko, pero tinignan lang niya iyon at kaagad na inilingan. Walang hiya-hiya kong inabot ang kamay niya sa nilagay doon ang 200 para sa kinain namin. Hindi ka talaga nakakatulog kapag may utang? Tanong niya, kaya nagkibit balikat ako. Mabuti na ang sigurado, saka hindi mo naman obligasyon na bayaran ang mga kinain namin kanina. Sabi ko na ikinailing niya. Sige, sa susunod na lang, ako na ang magbabayad ng lahat. Sabi niya, kaya bahagyang naningkit ang mga mata ko pero hindi ko na lang isinantinig ang sinabi niya na posibleng may susunod pa. Mauna na ako, salamat ulit. Sabi ko, kaya tumango siya
at sumunod sa akin. Hatid na kita. Sabi niya na kaagad kong tinanggihan pero nagpumilit siya at nakarating kami sa bahay kaya wala na akong nagawa at nagpasalamat na lang dahil umalis rin naman siya kaagad at hindi na nagtagal pa. Hindi ko naman maiwasang mapangiti dahil doon at nakita ako ni nanay sa ganung ayos kaya agad niya iyong pinuna. Anak, dahan-dahan dahil baka nabibigla ka. Galing pa namang syudad yung kaibigan ni Nato. Baka may iniwang nobya yun doon. Sabi niya, kaya mabilis ko siyang nilingon saka inilingan. Nay, magkaibigan po kami ni Trevor. Sabi ko, pero natawa siya. Sige, maniniwala ako ngayon na magkaibigan lang kayo. Sabi niya na ikinangiwi ko dahil para may ibig sabihin yung sinabi niya. Ilang sandali pa, natawa na rin ako sa sinabi ni nanay. Saka tuluyan ang pumasok sa loob. Hindi nawala ang ngiti sa labi ko at hindi ko rin matukoy kung bakit. Binaliwala ko na lang iyon at kinabukasan maaga akong pumasok sa trabaho. At naging sobrang bilis ng araw sa akin dahil hindi ko na malayan na tapos na pala ang trabaho ko sa araw na iyon. Bala kong bumili muna ng malamig na maiinom dahil parang hinahanap-hanap ng katawan ko ang lamig ang tamis. Kaya naglakad-lakad ako patungo sa isang maliit na shop kung saan may binebenta mga refreshments. At habang papalapit ako doon, may nabangga akong hindi ko napansin at muntik na akong tumilapon dahil sa taas at laki ng katawan nito. Pero hindi rin natuloy dahil mabilis akong nahawakan na nakabangga sa akin sa baywang. Pasensya, sabay na sambit namin at ang marinig ko ang pamilyar na boses. Kaagad kong tininghala kung sino ang nakabangga sa akin at nakita ko si Trevor. Kinapangiwi ako. Natawa na lang rin, saka napailing bago kami parehong umayos ng tayo. Nandito ka pala? Sabi ko at tumango naman siya sabay angat ng cellphone na hawak-hawak niya. Kinapatingin ako doon na medyo matagal. Medyo may alam ako sa cellphone at computer at masasabi ko na may kamahalan ang presyo ng cellphone na gamit niya. Naghanap ako ng malakas na signal. May kinailangan lang isend. Sabi niya, kaya dahan-dahan ako napatango. Ganun pala? Merienda tayo? Mahinang pag-aya ko at mabilis naman siyang tumango at hindi na iyon pinag-isipan pa. Kaya tumuloy ako sa paglalakad at sumunod naman siya sa akin. Nang makarating kami sa maliit na shop na plano kong puntahan, kaagad siyang kumuha ng list ng mga drinks at binigay sa akin. Ang mamahal pala dito. Wala sa sariling bulong ko dahil halos 50 pesos ang presyo ng pinakamurang mga inumin. Ako na magbabayad. Bilhan na rin natin ang mga kapatid mo. Sabi niya na labis kong ikinagulat at kaagad kong inilingan ng ilang beses. Hindi na, sabi ko. Pero nagturo siya kaagad ng mga flavors na pinakamahal pa. Triv, wag na, sabi ko pero hindi siya nakikinig. Gusto mo to? Tanong niya at tinuro ulit ang isa pang flavor. Mabilis ko nang hinawakan ang kamay niya para matigil siya sa pagtuturo pero nilingon lang niya ang nagbabantay saka sinabi lahat ng orders. Ang dami, sabi ko. Pero mabilis niya iyong binayaran. Nagsisi naman ako kaagad na niyaya ko pa siya dito. Ang dami kong utang sa'yo, sabi ko pero ngumiti lang siya at umupo sa isang upuan. Uuwi muna ako ng Maynila bukas, sabi niya. Kinanlaki ang mga mata ko. Bahagya akong nakaramdam ng lungkot pero kahit ganon nagawa ko pa rin ngumiti. Dalawa kayo ni Nato? Sabi ko. Pero mabilis siyang umiling. Hindi, maiiwan siya dito. May asikasuin lang ako sa Manila at babalik rin kaagad. Sabi niya, kinapatango naman ako. Mag-ingat ka, sabi ko, kaya mas lalong lumaki ang ngiti niya. Gusto mong sumama? Tanong niya. Kinaningkit ang mga mata ko, saka ako bahagyang natawa dahil hindi na talaga normal ang mga biro niya. Nagbibiro ka ba? Anong akala mo sa Maynila?
Kabilang barangay lang? Tanong ko, pero natili sa akin ang mga mata niya na tila ba pinaparating niya sa akin na hindi siya nagbibiro. Hindi ako nagbibiro. Babalik rin tayo kaagad dito. Hihintayin kong maani ang mga palay. Sabi niya, kinangunot ang noo ko. Ang weird mo, para kang nagliliwaliw lang. Sabi ko at doon siya natawa at nag-iwas ng tingin. May importante lang akong pipirmahan sa Maynila, kaya ako babalik doon. Sabi niya, kinapalunok na lang ako at tumahimik at tamang-tama rin dahil dumating ang mga order niyang inumin na napakarami. Ang dami nito. Salamat. Nahihiyang sabi ko, saka tinignan isa-isa ang mga inumin. Hindi, utang to. Sabi niya, kinapangiti na lang ako, saka ininom na ang inuming para sa akin. Inubos namin doon ang kanya-kanya naming inumin bago kami magpasya na umalis. Siya rin ang nagdala ng mga binili niya para sa mga kapatid ko at hiyang-hiyaman ng sobra, wala na akong nagawa kung hindi hayaan siya. Hinatid niya rin ako mismo sa bahay at ang makita kami ng mga kapatid ko, kanya-kanya silang takbuhan. Kitang-kita sa mga mukha nila ang saya dahil sa dala ni Trevor. Kay labis rin ang tuwa sa puso ko. Magpasalamat kayo kay Trevor. Siya ang bumili niyan. Sabi ko, nakaagad naman nilang sinunod. Maraming salamat po Kuya Pogi. Sana sa susunod ulit. Sambit nila, kaya mas lalong nadagdagan lang ang hiya ko. Pasensya ka na talaga. At salamat na rin. Hayaan mo, sa susunod, ako naman ang malilibre. Sabi ko, pero kibit balikat lang ang isinagot niya. Kailan ka manilibre? Bukas? Tanong niya. Kinanlaki ang mga mata ko. Akala ko, luluwas ka bukas. At wala pa akong pera. Sabi ko na ikinatawa niya. Babalik rin ako kaagad. 1 oras lang papuntang Maynila. Kaya makakabalik ako kaagad. Sabi niya, kinapalunok na lang ako. Saka kinuwenta sa isip ko ang pera ko. Sige, pero pwedeng tusok-tusok lang? Mga fishball, kwek-kwek. Nahihiyang sabi ko dahil baka akalain niya kaya ko magbayad ng mga mahal na pagkain. Dumaan ang pagkamangha sa mukha niya at nang muli siyang matawa, mas lalo lang akong nahiya. Sige, tusok-tusok. Sabi niya, kaya tumango ako. Sigurado ka? Tanong ko na ikinatango niya naman. Oo, pagkatapos ng trabaho mo bukas, tusok-tusok tayo, libre mo. Sabi niya, kaya mabilis akong tumango. Matapos iyon, nagpaalam na siyang umalis, kaya muli akong pumasok sa bahay na malaki ang ngiti. Ate, boyfriend mo na po ba si Kuya Pogi? Tanong ng kapatid ko na inilingan ko naman. Magkaibigan lang kami. Sagot ko, kaya tinukso nila ako lalo. Ate, gawin mo na po siyang boyfriend. Gusto namin siya kasi palagi niya kaming binibigyan ng pagkain. Sabi nila, kinapangiwi ako at kaagad na umiling. Hindi naman yun ang habol ko kapag nagka-boyfriend ako. Mali yun. Sabi ko naman, hindi kailanman pumasok sa isipan ko na maghanap ng lalaking mapera dahil kaya ko na maghanap buhay. Nahihiya ako sa ganun at hindi ako pinalaki ni nanay at tatay na dumidepende sa iba. Kaya kung maghahanap man ako ng boyfriend, dapat yung mahal ko. Kaya ayaw ko rin talagang magmahal ng mga mayaman o may pera kasi ayaw ko masabihan na pera lang ang habol ko. Sa sumunod na araw, dumaan ako sa bahay ni Nanato at siya lang ang nakita ko dahil umalis na raw si Trevor. Ikaw, Krisha ha? Mukhang nagkakamubutihan na kayo. Kung magtuloy-tuloy yan, baka kailangan mo nang lumuwas ng Maynila dahil isasama ka ni Triv. Tukso niya dahil tinanong ko ang tungkol kay Trevor. Ang lawak ng isip mo? Sabi ko, pero tumawa lang siya ng malakas. Biro lang. Pero babalik yun kaagad dito mamaya. At bumalik eh. Dadalhin na yata ang trabaho niya dito. Natatawang sambit niya na tinawanan ko na lang rin ng bahagya bago na ako tumuloy sa paglalakad para hindi ako tanghaliin sa trabaho ko. Hindi ko masyadong inaasahan
na matutuloy ang pagkain namin ng tusok-tusok ni Triv. Ngayon, baka hindi pa siya nakauwi kaya baka dederetso ako sa bahay matapos ang trabaho ko. At yun nga sana ang gagawin ko. Pero pagkalabas ko ng pinagtatrabahuan kong shop, namataan ko si Trevor na nag-aabang sa labas. Sa sobrang gulat ko, napatulala na lang ako sa kanya. Parang hindi siya itong nakikita ko ngayon. Parang naligaw lang siya dito dahil nakasuot siya ngayon ng isang puting long sleeve na nakatupi hanggang siko niya at itim na pantalon na pinarisan ng itim na sapatos. Nang matauhan ako kaagad, akong naglakad palapit sa kanya, kaya mabilis kong nakuha ang atensyon niya. "Tara na?" tanong niya at wala sa sarili naman akong tumango dahil gulat na gulat pa rin ako. "Kakauwi mo lang?" tanong ko na marahan niyang tinanguan. "Oo, dito na ako dumiretso. Sabi ni Nato, dito ka raw." Sagot niya na mahina ko naman tinanguhan. Sumakay kami sa tricycle at sa ayos niya ngayon parang ako pa ang nahiya sa driver ng tricycle. Para siyang negosyante na nagtitingin-tingin ng lupang bibilhin. Nang makarating kami sa plaza, muli ko siyang nilingon. "Ano bang trabaho mo sa Maynila?" "Pareho kayo ni Nato?" Kuryosong tanong ko, kaya bahagyang nagtagal ang titig niya sa mukha ko bago siya marahan na umiling. "Kain na tayo, medyo gutom na ako." Pag-iiba niya ng usapan at nauna pa siyang lumapit sa nagbebenta ng tusok-tusok. Kalaunan, natawa na rin ako, saka sumabay sa kanya at kapwa kaming walang pakialam kahit pa pinagtitinginan na siya dito. Halos 200 lang ang binayaran ko at matapos naming kumain, naglakad na rin kami pa uwi. Agaw pansin siya at mukhang hindi siya nakilala ng iilan. Iba rin ang aura niya ngayon na parang dumidepende sa damit niya, pero hindi ko nalang pinuna dahil nahihiya naman ako. Kung titignan siya ngayon, hindi may isip na nakakaya niyang tumapak sa putik. Para siyang pinalaki sa gintong kutsara, pero baka dahil magaling lang talaga siyang magdala ng damit. Hindi nagtagal, nakarating kami sa bahay nila Nato at si Nato kaagad kaming napansin dahil nakaupo siya sa kawayang upuan na nasa labas. Kaagad itong tumayo at naglakad para salubungin kami. "Magandang araw, sir." Pabirong bati niya kay Trevor kasi sinamaan siya nito ng tingin. "Mauna na ako." Paalam ko pero sumunod pa rin si Triv sa akin. "Hatid na kita." Sabi niya na mabilis ko ring inilingan. "Wag na, mukhang marami kayong pag-uusapan ni Nato. Malapit lang naman ang bahay namin at kaya ko na mag-isa." Sagot ko at hindi na hinintay ang sagot niya at mabilis na akong naglakad. Hindi naman siya nakasunod, kaya nang makarating ako sa bahay, mabilis akong napasandal sa pader namin at napahawak sa dibdib ko. Parang hindi na ito normal, parang nakakatakot na hindi ko maipaliwanag pero hindi ko maipagkakaila na masarap sa pakiramdam. Hindi ako nakatulog sa gabing iyon. Pabalik-balik ako sa isipan ko si Trevor at kahit anong pilit kong makatulog, hindi ko magawa. Kaya wala ako sa sarili kinabukasan. Sa palagay ko, hindi ako makakaharap kay Trevor. Hindi ko alam kung bakit ayaw niyang umalis sa isipan ko. Parang nababaliw na ako. Habang naglalakad ako mula sa bahay, nakasalubong ko si Trevor. Ang damit niya ngayon, simpleng damit lang para sa pagsasaka. Mukhang magtatrabaho siya sa palayan. Pero nang makita niya ako, hindi niya iyon tinuloy para mahintay ako. "Hi!" Bati niya, kaya tipid akong ngumiti, saka mabilis na nag-iwas ng tingin dahil nahiya akong tignan siya ng diretso. "Alis na ako, late na ako, magandang umaga." Nagmamadaling sambit ko, saka na ako nagbadaling umalis nang hindi na siya nililingon pa. Halos buong oras akong tulala at mabuti na lang dahil kaunti lang ang mga customers kaya hindi ako pinagsabihan. Hindi ko maintindihan ang sarili ko at ang puso ko sobrang lakas ng tibok na parang lalabas na ito sa dibdib ko. Ito ang mga bagay na hindi ako sanay pero naiintindihan ko kung bakit.
Magandang lalaki si Trevor at sobrang bait niya. Hindi lang para sa akin kung hindi pati na rin sa mga kapatid ko. At hindi malabo na magustuhan ko siya. Oo, nagugustuhan ko na siya. Pero natatakot ako dahil hindi pa kami magkakilala masyado. At sa palagay ko, marami pa akong dapat malaman tungkol sa kanya. Umuwi ako sa bahay na naguguluhan at hindi makapag-isip ng maayos. At nang makababa ako sa crossing, papasok sa amin, nanliit ang mga mata ko nang makita ko ang isang pamilyar na lalaki na may kausap na lalaking itim ang suot at sa harap nila isang magarang kotse. May inabot ito kay Trevor at ilang sandali pa yumuko ang lalaki sa harap ni Trevor bago muling bumalik sa sasakyan. Nang makalayo ang sasakyan, humarap si Trevor sa direksyon ko. Kamabilis na nagtama ang mga mata namin. Ramdam ko na may hindi siya sinasabi pero ginagalang ko iyon. Kahit marami mga tanong sa isipan ko, wala akong ni isang sinabi. Marahan ko lang siyang tinanguan. Saka na ako naglakad papasok sa amin. Pero hindi pa ako nakakalayo. Narinig ko ang paktakbo niya pasunod sa akin. Anong iniisip mo ngayon? Tanong niya. Kaya bahagya ko siyang tinignan at kalaunan umiling ako. Ha? Wala naman. Sagot ko, pero umiling lang rin siya saka huminga ng malalim. Hindi ka naman siguro nag-iisip na sinungaling ako, hindi ba? Tanong na sinagot ko rin ulit ng pag-iling. Wala naman akong iniisip na ganon. Siguro, meron kang tinatago, pero hindi naman ako manghihimasok. Sabi ko, sabay ngiti at doon ko naramdaman ang pagtagal ng titig niya sa akin. Babalik ako ng Maynila ulit bukas. May asikasuin sa negosyo. Sabi niya kalaunan. Tinago ko ang gulat at napatango na lang ako nang walang kahit anong sinasabi. At wala rin nagsalita sa aming dalawa hanggang sa makarating kami sa bahay. Hinatid niya ako na kapwa kaming walang imik at umalis rin siya kaagad na tanging pagtango lang ang ginagawa ko. Nang makaalis siya, doon ako napapikit. Kaya siguro para iba talaga ang mga galaw niya dahil iba siya sa aming lahat dito. Iba ang estado niya kaya siguro hindi siya takot gumastos. Siguro may kaya siya sa syudad. Hindi ko masabi kung ano iyon pero bahagya akong nakaramdam ng sakit. Sa klase ng pagyuko ng lalaki sa kanya, nangangahulugan iyon na iba ang kapangyarihan at estado niya. Pero hindi naman ako mamimilit na alamin iyon. Wala naman akong karapatan at desisyon niyang huwag ipaalam kaya gagalangin ko. Kinabukasan, maaga akong umalis para sa trabaho at wala akong nakita sa bahay nila Nato. Umuwi rin kaagad ako matapos ang tanghalian dahil maaga magsasara ang shop at sa oras ng pagdaan ko sa harap ng bahay ni Nato, nakita ko siya sa labas. Krisha, ikaw pala. Wala si Triv, pumunta ng Maynila. Sabi niya na mapansin ako na bahagya ko ring ikinatango. Nasabi nga niya, Nato, pwede magtanong? Marahang sambit ko, kinapakamot siya sa batok niya bago marahang tumango. Sige, basta ba masasagot ko? Sabi niya, kahuminga ako ng malalim para magkaroon ng lakas na sabihin ang mga tanong kong hindi nagpapatulog sa akin. Magkaibigan kayo ni Trevor? Tanong ko. At doon siya bagyang tumawa. Magkaibigan? Oo, pwede rin ganun. Pero boss ko siya. Siguro naman, may alam ka na rin o may nahalata dahil kayong dalawa lang ang medyo malapit. Ang totoo, boss ko siya, Krisha. CEO siya ng kumpanya sa Maynila. Malaking kumpanya. Sambit niya at hindi ko alam kung bakit hindi na ako nagulat doon. Naisip ko na rin to. Kahit tanging pagtango na lang ang nagawa ko. Natawa si Nato, saka muling napakamot sa batok niya. Baka mapagalitan niya ako dito pero siya na lang ang tanungin mo sa iba. Ay isa pa pala, anak siya ng presidente. Sabi niya, kaya doon ako nagulat. Presidente? Tanong ko na ikinatango niya. Oo, presidente ng bansa. Babalik rin yun bukas, hintayin mo na lang. O, tawagan mo. Sabi niya, pero umiling lang ako
Saka ngumiti ng tipid. Salamat, sabi ko bago nagpaalam na aalis na. Kaya pala ibang-iba. Sa tintig at mukha niya, masasabi talaga na hindi siya ordinaryong tao. Siguro makatao lang at may kabaitan kaya nakakasabay siya dito sa amin. Tunay nga, maimpluwensya siya. Pagka-uwi sa bahay, dumiretso ako sa higaan ko at sa pagpikit ko ng mga mata ko, nakita ko ang mukha ni Trevor sa isipan ko. Bumalik sa akin kung paano siya tumawa at gumisi. Bumalik lahat-lahat ng mga interaksyon namin at nang buksan ko ang mga mata ko, doon ko napansin na naluluhan na ako. Siguro, hindi na siya babalik dito. Pero ayos lang. Ang importante, nagkaroon ng pagkakataon na makausap ko ang kagaya niya. Maswerte pa rin ako. Sa sumunod na araw, nagising at naabutan kong nanonood ang mga kapatid ko sa luma naming telebisyon na minsan na lang kung gumana. Nanood sila ng balita kaya nakinood rin ako ng kaunti hanggang sa lumabas ang isang pamilyar na lalaki katabi ng presidente. Nanatili ang tingin ko doon habang ang mga kapatid ko napasinghap. Ate Krisha, si Kuya Pogi oh! Masayang sabi nila pero nanatili lang akong nakatitig doon hanggang sa matapos. Anak siya ng presidente? Tanong ni nanay sa akin na bahagya ko ring ikinatango bago na ako nag-ayos para sa trabaho. Naging ganun ang takbo ng mga araw. Bahay at trabaho lang ang inaatupag ko at nabalitaan ko rin na bumalik na pala si Nato sa Manila at inahabilin na lang ang palayan nila sa kalapit bahay. Hindi ko akalain na dadalhin ko ang sakit araw-araw dahil sa nararamdaman kong attraction para kay Trevor. Hindi ko naman ito inaasahan at mukhang hindi naman kami muling magkikita. Buong akala ko, imposible na makita ko ulit si Trevor, gayong alam ko na ang tunay niyang pagkatao. Pero makalipas ang isang linggo, hindi ko inaasahan na makikita ko siya pagkalabas ko ng shop na pinagtatrabahuan ko. Nakasandal siya sa itim na kotse at nakasuot siya ng isang mukhang mamahalin na itim na pantalon at puting t-shirt kung saan nakasabit ang isang itim na shades. Natigilan ako ng bahagya at planong hindi na siya pansinin pero bigla siyang napatingin sa akin at kaagad nang lumapit. Usap tayo? Marahang tanong niya, kinapatango naman ako nang walang kahit anong sinasabi. Naglakad kami patungo sa sasakyan niya at pinagbuksan niya ako ng pinto. Nagdalawang isip ako nung una na pumasok pero dahil nakita ko naman na mabuting tao siya, tumuloy na ako. Dinala niya ako sa isang tahimik na lugar at kapwa kaming walang sinasabi hanggang sa tumikim siya ng malakas. Hindi ako nagsinungaling. Hindi ko lang sinabi dahil ayaw ko mapag-usapan. I came here to experience a peaceful life. Paunang sabi niya na tinanguhan ko ng dahan-dahan. Naintindihan ko naman. Mahinang sagot ko pero muli siyang huminga ng malalim saka humarap sa akin. Hindi ako makatingin sa kanya kaya nagulat ako nang bahagya niyang hawakan ng pisngi ko para matingnan ko siya sa mga mata. Galit ka ba? Marahan na tanong niya at doon ako mabilis na nag-iwas ng tingin saka umiling. Hindi ako galit. Hindi ko lang talaga inaasahan ang lahat. Sagot ko na siyang ikinatango niya. Kailangan ako sa kumpanya kaya hindi na ako pwedeng magtagal dito. Naalala mo ang aloko noon na bibigyan kita ng trabaho at akala mo nagbibiro lang ako? Kaya kong tuparin yun ngayon. Sambit niya kay muli ko siyang nilingon at ang nakita ko sa mukha niya ang kaseryosohan. Hindi pwede. Sabi ko pero hinabol lang ng mga mata niya ang mga mata ko. Ipagpapaalam kita sa nanay at tatay mo. Espesyal ka na sa akin kaya hindi ako nagbibiro, Krisha. Sabi niya, kaya bahagyang nanliit ang mga mata ko. Espesyal? Anong espesyal? Tanong ko at sa puntong ito, mas naging mabilis ang tibok ng puso ko na kahit ako mismo, hindi na iyon makontrol.
Lumaki ako sa karangyaan. Kaya kong kunin lahat dahil mapera. Pero nang pumunta ako dito dahil gusto kong magpahinga kahit sandali lang at nagpakilalang magsasaka, wala akong nakitang disgusto sa mukha ko. Ikaw rin ang klase ng babae na halos hindi makatulog kapag may utang at parang walang pakialam sa perang kayang maibigay ng iba dahil kaya mo magtrabaho. Kaya bakit hindi ka magiging espesyal? Balik na tanong niya, kaya nanlaki ang mga mata ko at napaawang ang mga labi ko. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko at hindi ko maiwasang manginig, lalo nang bahagya siyang ngumiti. Gusto kong ikaw naman ang makakita ng mundong kinalakihan ko kasi nakita ko na ang mundo mo. Marahang sambit niya at hindi na ako nakagalaw nang dahan-dahan siyang lumapit sa akin. Nagwala ang puso ko at natagpuan ko na lang ang sarili kong nakapikit dahil lumapat ang labi niya sa mga labi ko. Parang may sumabog na mainit na bagay sa puso ko. Parang may nagkagulo sa loob ng tiyan ko dahil doon napahawak ako ng mahigpit sa braso niya para kumuha ng kaunting lakas dahil ubos na ako. Hindi ko maintindihan. Nanginginig na sambit ko. Gulong-gulo ako at hindi ako makapaniwala sa lahat. Gusto kita. Hindi lang pala gusto. Hulog na ako. Kaya hayaan mong ipakita ko sa'yo kung anong meron ako. Hayaan mong ipakita ko lahat ng katotohanan sa sarili ko na walang halong pagpapanggap. Hayaan mo akong maging parte ng buhay mo. Hindi ako namimilit, pero nagmamakaawa ako. Marahang bulong niya, kaya namasa ang mga mata ko ng luha. Mabilis ang mga nangyari at tuluyang nagkagulo ang isipan ko na hindi ko na nasundan pa ang nangyari. Pumunta kami sa bahay at kinausap niya si nanay at tatay na sasama ako sa Maynila para doon magtrabaho. Nagdadalawang isip man ang dalawa, pumayag na rin at sobrang bilis man ang mga pangyayari. Pumayag ako kay makalipas ang 1 linggo, muli niya akong sinundo para dalhin sa Maynila. At nang makarating doon, sobra akong nanibago at hindi ko alam ang gagawin. Hindi ako sanay at sobrang namamangha ako sa lahat. Tunay ang sinabi niyang hindi ako pababayaan dahil binigyan niya ako ng trabaho sa kumpanya niya. Pinatiran niya rin ako sa kondominium na pag-aari niya at sobrang nahihiya naman pero masaya ako. Marami ang mga nagtatanong sa akin kung anong meron kami dahil oras-oras binibisita niya ako at hatid sundo na rin sa trabaho. Mas lalong nadaragdagan ang nararamdaman ko para sa kanya pero hindi ako pwedeng magpakasaya na lang dito at magpabuhat sa kanya. Kaya nang makuha ko ang unang sahod ko, hinati ko iyon. Ang kalahati pinadala ko kina nanay at ang kalahati binigay ko sa kanya bilang kabayaran sa pagpapatira niya sa akin sa kondo niya. Bakit ba kailangan mo pang magbayad? Ang sakit mo sa pride? Tawang-tawa na sambit niya. Pero sinimangutan ko lang. Sa mga araw na nagdaan at sa halos araw-araw at oras-oras naming pagsasama, mas lalong naging malapit ang puso namin sa isa't isa. Pinakilala niya ako sa mga magulang niya at kahit milya-milya man ang layo ng estado namin, hindi ko yun naramdaman dahil sa mainit nilang pagtanggap kasi gusto kong magbayad. Sabi ko, kinapangiwi siya at mabilis akong hinigpit para maupo sa kandungan niya. Nasa opisina niya kami ngayon dahil palagi kami nananghalian dito ng sabay. Pero ngayon, naisipan niyang maglambing na lagi niyang ginagawa. May girlfriend bang nagbabayad sa boyfriend? Bulong niya sa dahan-dahan akong hinalikan sa pisngi. Hindi ko halos maisip na ganito kami ngayon pero alam kong pareho naming gusto ito. Girlfriend? Girlfriend mo ba ako? Tanong ko dahil hindi ko klaro kung anong meron kami pero alam ko na higit kami sa magkaibigan. Hindi ba? Hindi ba mag-boyfriend ang gabi-gabing naghahalikan at nagyayakapan? Nagpaplano na ako na ibahay ka pero hindi mo pala alam na girlfriend kita. Natatawang sabi niya. Kaya natawa na lang rin ako at tumayo mula sa kandungan niya. Lagot ka kay nanay at tatay.
trabahong pinaalam mo sa kanila, tapos ganito ang resulta. Sabi ko, itinaasan niya lang ako ng kilay na tila nangahamon. Papapuntahin ko si Daddy at Mommy doon bukas para mamanhikan. Huwag na nating patagalin. Natatawang sabi niya, kaya gulat na gulat akong napatitig sa kanya. Mas lalo lang siyang tumawa doon. Buong akala ko, nagbibiro lang siya. Pero hindi ko inaasahan na susunod na araw talagang babalik kami ng probinsya kasama ang mga magulang niya para mamanhikan. Sakay ang private plane. Sobra akong nanginginig pero wala lang kay Trevor ang mga nangyayari. Kinakabahan ako dahil ang bilis ng pangyayari. Kasama pa namin ang presidente at ang first lady. Baka maputik doon, nakakahiya. Triv, kinakabahan ako. Reklamo ko pero ngumisi lang siya. Sobrang dami mga bodyguards ang sumunod hanggang sa makarating kami sa bahay. Walang kaarte-arte ang mga magulang niyang naglakad sa putikan at kahit sina nanay at tatay nataranta dahil nasa pamamahay namin ang pinakaginagalang na pamilya. Tama nga si Trevor na ang ganda dito. Sabi ng mami niya, saka ako bahagyang niyakap. Ilang beses na kaming nagkita sa Maynila at sobrang bait niya sa akin kaya komportable na rin ako. Salamat po, sagot ko. Iha, alam kong seryoso kayong dalawa sa isa't isa at pinagkakatiwalaan kita. Sambit niya pero hindi na ako nakasagot dahil hinilan na ako ni Trevor palapit sa kanya at parang batang inagawan ng pagkain. Naging mabilis ang usapan dahil kahit sina nanay at tatay ang hindi nakatanggi. Kahit ako, hindi rin makapaniwala pero sobrang saya ng puso ko. Hindi ko hinangad ang kagaya niyang lalaki pero siya ang pinagkaloob sa akin ng Diyos kaya maswerte ako. Maswerte kami pareho sa isa't isa kaya habang buhay naming dadalhin ang sinumpaan namin sa altar na habang buhay kami magmamahalan sa hirap man o sa ginhawa. Mahal na mahal ko siya at wala na akong hahanapin pang iba. Ako si Krisha Delgado at nakatakda ako para mahalin ang isang Trevor Valenzuela.